Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Narito na ang programang kasangga ng sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugi sa mga drobo sa pamahalaan. Kasama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Bueno po, isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Muli po ang inyong lingkod, Jigs Magpantay po lamang, sumasahing papawid upang tayo po ay magkasama-sama sa loob po ng ating kalahating oras na talakayan at pagbibigay po ng mga impormasyon at mga balita ngayong pong araw na ito. Bueno, tayo po ay narito ngayon sa Naga City sa Camarines Sur at tayo po ay nagbo-broadcast live. At kahit po tayo malayo, tayo po ay magsama-sama at huwag niyo po kakalilimutan i-share, i-like at i-subscribe po ang ating programa dito po sa Margo TV Philippines, sa ating pong Facebook page at YouTube channel. Bueno, sa ating po mga kababayan dito po sa Camarines Sur, maray na hapon po sa Indogabos at tayo po ay narito ngayon sa Camarines Sur. Tayo ay mag-aantabay sa mga magiging kaganapan dito po sa kanilang pag-celebrate ng regional festivity dito po sa Bicolandia. Kaya maray na hapon po, magandang araw po sa inyong lahat mga Bicolano at tayo po ay narito at mag-ano rin po tayo, magkwentuhan pa rin tayo kahit papano, kahit malayo po tayo diyan po sa studio. Bueno, happy birthday po sa lahat ng celebrate ng kaarawan ngayong pong araw na ito at sana po ay nasa maigi kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ang sabi po sa mga balita, sa ating po mga impormasyon, nasa 2 milyon pong mga drivers natin. Yung ating po mga drivers na wala pang driver's license card ay nasa 2 million po pala ang backlog ng Land Transportation Office. At ito po ay kanila daw re-resolbahan sa loob po ng 3 buwan, ang sabi po ng LTO. Kaya kung kayo po ay expired ng hawak ninyong lisensya, wag po kayong mag-atubili na gamitin ang inyong pong lisensya pagkat yan daw po ay wala pong problema. Bagamat ito ay expired na pagkat in-extend po ng Land Transportation Office. Bueno, sa iba pa po nating mga impormasyon at yung pong ating mga gumagamit po ng cellphone, ang sabi po ng mga autoridad, ito po mga krimen na nakukumit sa pamamagitan po ng cyber ay yung pa rin pong mga gumagamit ng mga messaging applications. Wag po kayong ating pong warning po sa inyo, babala. Wag po kayong basta magki-click po ng mga apps, pagkat kumisan pag nag-click po kayo ng apps, akala ninyo ikabubuti po ninyo, hindi pala. At kayo ay dadalhin sa ibang direksyon hanggang sa kayo ay maging biktima na po nitong mga sindikatong ito na ginagamit po ang internet, ang internet ang ginagamit po sa mga krimen, yung mga cybercrimes at fraud, yung mga panloloko, kahit po yung mga yung mga naniningil lang, yung mga nagpapautang, makikita ninyo, pautangin ka ng mga halagang 30,000 piso, 10,000. Ngayon ikaw ay makakapasok ka diyan sa kanilang link at diyan ka na po simula nilang magiging biktima.
At yun nga palang mga naniningil sa pamagitan po ng internet, ano? Bawal po yung kayo ay hinaharas. Kesyo kayo ay ganito, ganyan. Hindi po pwede na kayo ay nangutang, pagkatapos naniningil sila, haharasin po kayo. Hindi po pwedeng yan. Hindi po dapat nila ginagawa yan. At marami na po ang inireklamo sa NBI at sa Philippine National Police Cybercrime Division. Kaya wag na po tayong magpaloko sa mga ganito. At sa iba pa rin natin mga balita, mga kababayan, ito pong patuloy po na pagdinig sa Kongreso natin, yung mga ahensya na nagpapa-apurba po ng kanilang budget para sa 2024. Maganda po dito sa budget hearing pagkat may mga lumalabas pong issue. Ano? Ito pong paghingi po ng pondo para sa 2024 ng Commission on Higher Education. Meron pong lumulutang na mga intriga, ha? At ang House Committee ay hiniling po sa Commission on Audit na magsagawa po ng special audit sa CHED. At sa pondo po nito, matapos na kanila pong ipresenta po ng sinambit ng ahensya ang magkakaibang datos sa di pa nababayarang utang sa mga pribadong universidad. Pagkat mayroon po mga yung mga scholar, kunyari, nag-enroll sa isang eskwelahan. Dito halimbawa sa Naga City at yan ay accredited ng CHED, napakarami palang bayarin ng CHED, ng Commission on Higher Education. Ang problema, sa budget deliberation po ng CHED kahapon, lumalabas po na magkakaiba ang pinipresentang datos. Ang hinihingi po ng CHED na pondo para sa 2024, nasa 31 billion piso at ito pong figure na ito ay lumitaw na kailangan lang bayaran sa mga pribadong universidad. Ito nag-accommodate po sila ng mga estudyante sa mga lugar na wala pong state university and colleges o kaya yung maging local university and colleges. Ngayon, nasa 1 billion po, nasa 1 billion po ang bayarin nila. Pero lumalabas na lumalagotok pong 13 billion ang kinakailangang bayaran. 13 billion. Pagkatapos na naman, may lumabas na naman, lumukso ito sa 7.7 billion pesos. So yan po ay, yung mga bayarin na yan, ipinapasok po nila sa 31 billion na alokasyon ng CHED. Ano ba talaga ang totoo? 1 billion, 13 billion, o kaya 7.79 billion. So hindi po nila may presenta kung alin ang tama dyan sa tatlong yan. At dahil po dyan, ang House Committee ay humiling po sa COA na i-audit ito po mga bayarin na ito kung totoo, kung alin ang totoo. Kung 13 billion baga o kaya 1 billion at yung 7.7 billion. Bilyones po ito, itong pinag-uusapan na ito na bayarin ay napakarami pala. Napakaraming bayaran ng CHED. So, tingnan po natin kung ano ang magiging resulta ng audit na yan, yung special audit na gagawin po ng Commission on Audit. Pagkat napakalaki pong halaga nito, malaking kabawasan sa pondo po natin, hindi nila masabi kung alin po ang totoo dyan. Kaya, sige, antabayanan po natin, pero tapos na ang budget hearing yan, baka hindi na natin ma-monitor kung ano po ang report. Hihingin po natin yan sa Commission on Audit. Sana pagbigyan naman tayo ng COA. Pagkat kami naman po, tayo naman tumutulong lamang. Tayo ay tumutulong lamang sa ating pamahalaan upang ma-monitor po itong mga ganitong mga ganitong
transaksyon sa ating pong gobyerno. At ang sabi nga natin, tayo po ay nagsusulong ng transparency and good governance. Yun dapat. So ito si Ombudsman Samuel Martires, sana wag ka nang masyadong ayaw niya po na ipapublish pa ng COA yung kanilang mga observation memorandum, yung kanilang mga observation report. Ayaw na nila dahil napapagdudahan din daw sila na na-dismiss yung kaso dahil nagka-pera ang taga-ombudsman. Sana lang daw totoo. Naku, kung totoo pala, okay lang. Pwede bang ganun? Kung totoo pala, okay lang. Hayaan na natin na pagdudahan sila para ipakita nila na mali yung duda. Pero ang problema, pag ang duda ay malapit sa katotohanan, mahirap po yan. So, sige, titingnan po natin kung ano ang magiging resulta. Pagkat yun na mismong House Committee ang humiling sa COA na i-audit po itong mga bayaran na ito sa mga state universities and colleges at maging sa local universities and colleges sa mga iba't iba pong lugar. Pagkat kung hahayaan po natin yung ganyan, nako, napakarami palang nawawalang pera kung hindi po natin yan i-monitor. Kaya okay din itong COA Kami po natutuwa sa COA pagkat bagamat ang kanilang power ay hanggang sa pag-imbestiga lamang at pagrekomenda na ito ay kailangan sampahan ng kaso, okay na, kanya-kanya pong trabaho. So sige, patuloy po tayo sa ating programa. Dito po sa Naga City, kami po ay umikot kanina at tiningnan po natin ang kondisyon. Yung ating binabatikos na nahati po yung kalsada dahil nilagyan na po ng permanenteng mga structure ng mga magtitinda po ng prutas. Hindi lamang kung ngayon po pagkat Peña Francia Fiesta, hindi lamang po ngayon, hindi lamang po 'yun ang ating makikita. Napakarami pong mga kakalsadahan, mga kalye dito sa Naga City na okupado po ng mga magtitinda pagkat kung ganito pong piyesta, pinagbibigyan po yung mga maliliit na mga manininda upang sila naman kumita. So, titingnan po natin yan pagkatapos ng Peña Francia Fiesta, hanggang linggo po ang kapiestahan dito at pagkatapos niyan, yung mga nakahambalang sa mga kalsada na mga magtitinda, siguro naman mawawala na po yan at balik na po sa normal. Pero may mga kalye na nakita natin yung isa permanente na pong may bubong, parang covered court na at may structure na sa gitna. So, hindi natin alam kung bakit ibig sabihin pinatay na nila yung kalsada. Hindi po natin alam kung ano po ang kalagayan yan. Makikita po natin siguro pagkatapos po ng celebration nila ng kapiyastahan dito po sa lungsod ng Naga. Bueno, sa iba pa po natin mga impormasyon at mga balita, ang gobyerno po ay humihingi ng pondong 2.3 billion sa special purpose funds na tinatawag para po sa 2024 proposed budget. Ang hinihingi po nila ay 2.3, pero yung kabuuan po nasa mahigit 5 trilyon. Pero saan po gagamitin yung 2.3 trillion pesos na special purpose? Ano yung mga special? Yung mga special na purpose, mamaya-maya maano nyo yung ating ahensya na lagi po nating na-mention, kasali pala dito sa special purpose na ito. Yung 2.3 million, ayon po sa impormasyon natin sa House Committee on Appropriation, ay ang 17.9% daw po ay ito ang kumbaga kung ikukumpara po sa 2023 budget natin, yung nakaprograma po sa program level po ng ating financial status, mas mataas daw po ng
kaunti, ano? Mas mataas daw po ng kaunti ang budget na hinihiling nila para sa 2024. At ito ay 17.9% higher, ano? Mas mataas po ng 17.9% sa program level na 2.033.7 2 trillion 033.7 billion noong pong noong nakaraang taon na 2 billion point 033. Yan po ang last year. Mas mataas daw po ng 17.9%. Ano pong ibig sabihin? Tinaasan po nila yung kanilang request para po sa special purpose fund, ano? At sa special fund kasama po ang 222.5 billion worth of assistance sa mga GOCC. Meron po mga government owned and controlled corporation na kinakailangan daw po nabigyan ng special fund. Siguro kasama na rito yung ating pinupuna na IBC 13. Ano? Walang ibinigay na pondo. Ewan ko kung kasali sila dito. Pero ang IBC 13, isa po yan sa mga government-owned and controlled corporation. Nung una pong madinig natin na humihingi sila ng pondo, wala pong ibinigay. Pagkat may malaki pong issue dito sa IBC 13 na ito, ang sabi ay ipa-privatize na at may mga interesado na mga kilala nating politiko. Ano? Pero siyempre marami rin po silang empleyado. Paano po yung kanilang mga empleyado na hindi na po nakakatanggap ng mga benepisyo? Ang problema, ito pong IBC 13, sandamakmak ng mga matataas na building ang itinayo, bakit hindi kumikita? Hindi pa naman niya ibinenta. At kung ibinenta man, hindi dapat dumaan sa tamang proseso. So yun po ang mga issue dyan sa IBC 13. Hindi ko lang po alam kung kasama po rito sa special fund na nasa 222.5 billion na assistance sa GOCC. Napakarami po mga GOCC natin Ano? Yung mga government-owned and controlled corporation, halimbawa yung BCDA, yung ano pa ba, PNOC. So marami po yan. At mga 42% daw po nitong pondo na ito ay mapupunta naman sa local government units. So medyo malaki-laki pong porsyento ang mapupunta sa LGU. At meron pong dalawang malaking recipient, ano? Dalawang ahensya na malaki po ang kakaltasin dito po sa pondong ito. At alam nyo ba kung anong mga ahensya po yan, yung dalawang ahensya? Ako ay nakasama po dyan yung PhilHealth. Tuwan-tuwa na naman ito mga taga-PhilHealth na ito. Pagkat malaki rin po ang budgetary support na ibibigay po ng ating pamahalaan mula po dito sa 2.3 trillion special purpose fund. Ay dito ang tuwa na naman yung mga dorobo diyan. So maliban po sa PhilHealth, yung pong National Irrigation Administration. Okay lang yung National Irrigation Administration dahil kailangan naman talaga ng ating mga magsasaka ang fund support. Pero yung PhilHealth, ang sabi po ng PhilHealth, napakarami nilang pera. Bakit kasali pa rito? Ang sabi nila ay napakarami nilang pondo, bakit kasama pa rito sa special fund na ito? In fact, sila po ay nag-i-invest na ng kanilang mga pera sa iba pong negosyo na pribado. May mga investment po sila. Ano po natin yan dito kung ano-ano po mga ahensya, mga anong negosyo yan. Na sila po ay nag-invest dahil marami siguro silang pera. Ano? Kaya bakit kaya kasali pa rito sa budgetary support? So titingnan po natin kung bakit. At yung ngiti po ng yung mga ano diyan, yung mga ang isip kung paano makadilihensya, pati mga birthday napakalaki po ng kanilang ina-allocate at nire-release. So sige.
Mapupunta naman daw po ang 135.7 billion para po sa benepisyo ng mga kawani sa kanilang salary adjustment, performance-based bonuses at legal expenses. So ito para sa mga kawani natin, okay lang po 'yan. Yung mga bonus, yung mga salary increase, diyan po kukunin sa pondo na 'yan, At syempre, kailangan naman nating bigyan sila ng bonus yung mga tunay na nagtatrabaho. Yung mga marangal na mga servidor ng ating pong bayan. Kaya dapat ibibigyan talaga. Bibigyan po ng mga incentive na ganito at syempre yung kanilang dagdag sweldo at iba pang mga gastusin sa kanila pong pagsiservisyo. Lalo na po yung legal services, legal expenses. So, medyo malaki-laki po, 135.7 billion ang mapupunta po dyan. At ang National Disaster and Risk Reduction and Management naman, ito po ay pinaglalaanan nila ng halagang 31 bilyong piso para po sa calamity response at personnel training. Okay? So, kung magkakaroon po tayo ng mga kalamidad, so dito po nila kukunin yun. Ito ay napupunta sa National Disaster Risk Reduction and Management o kaya yung tinatawag na NDRRMC, yung council. Meron po tayong council niyan. At ang iba po niyan, siyempre ay pag sinabi pong calamity response, kung mayroon pong mga kalamidad tayo, diyan po kinukuha yung mga pinamimigay nilang relief. Hiwalay po ito sa pinamimigay ng DSWD. At yung revised Armed Forces Modernization Program naman, yan po ay kasali dito at tatapyas po sila ng halagang 50 billion pesos. So yan naman ang mapupunta po sa AFP modernization. At ang sabi nga ni Secretary Gibo Teodoro, kinakailangan dito ay yung sustained modernization program ng ating pong Armed Forces of the Philippines. At hindi po pwede yung pakitang tao lamang, bibili ng mga armas, pakitang tao lamang, pero hindi pala mapapakinabangan maigi. So kinakailangan yung totoo, yung totohanan po. So ang para naman sa mga nagre-retiro mga military and other uniform personnel, ay dito po kukunin yung kanilang mga pensyon. Kasama ka na dyan, Papa Nonoy. Iyong pensyon ay dito kukunin. Ito si Papa Nonoy, meron itong pensyon buwan-buwan eh. At dyan kukunin, Papa Nonoy. Ang alokasyon para dyan ay nasa 253.28 bilyong piso para po sa pensyon ng ating pong mga military and other uniform personnel. Kaya kayong mga retirado natin sa PNP, sa Armed Forces at iba pang uniform personnel, sigurado na po yung inyong pension. Wag na kayong mamroblema. At pinag-uusapan pa po yung kung anong mga bagay na dapat pong gawin para masustain po ang pensyon o benepisyo po ng ating mga NUP. At isa pa rin po sa dahilan ng increase na ito, kung bakit nag-increase, meron pong 43 billion bilang contingent fund, yung contingency fund. So ano kaya yung contingency fund na yun? Hindi pa po detalyado kung ano yung mga contingent fund na yun. So, sige, ang importante po, namomonitor natin ito. Kaya muli, Ombudsman Martires, huwag kang masyadong killjoy. Hayaan mo na po na i-publish yung mga memorandum, yung mga observation memorandum na yan para at least yung mga ahensya naman mag-ingat sila. Magre-release ka ng pera, wala pa naman palang legal na basihan. Ay di pa paano mo ngayon babawiin? Napakarami po mga unliquidated cash advances sa ating pong pamahalaan. Mga naupong opisyal ng ating pamahalaan, mga ilang taon na nakakaraan, hindi na po nabawi yan, napakahirap bawiin. So, sana yung mga ganun mabawi. At
upang sa gayon, pakinabangan naman ng ating mga kababayan, hindi yung sila na lang. Sabi ko nga, hindi lang naman silang anak ng Diyos. Kinakailangan, sabi nga ni Lola, kung lahat-lahat. Ano? So, yun po. At maganda po itong sa pagdidinig ng mga pondo. Even yung sa ating pong ACIP, yung nanggigigil ng mga makabayan natin, mga congressmen, nako, marami pong mga nakakatuwa din po diyan sa committee hearing ng budget natin. At ito naman budget natin kinakailangan po bago mag-Disyembre tapos na po 'yan. Pagkat dadaan pa po 'yan sa plenary. At pagdating ng December, naka-ready na 'yan para pirmahan po ng ating pangulo ang ating national budget. Bueno, patuloy po tayo at tayo po ay siguro hanggang hanggang Biyernes tayo na magsasama-sama. Ako po ay sa field muna at si DJ muna ang bahala diyan sa ating pong istasyon. Kami ni Papa Nonoy, mag-iikot muna kami rito sa Naga City at yung pong bahagi ng Bicolandia para po makita natin kung ano po ang magiging mga kaganapan dito po sa Camarines Sur. Bueno, siguro tayo po ay pansamantalang mamamaalam sa ating pong programa at kami po ay mag-iikot muna. Mag-iikot po muna kami at tayo po ay babalik bukas sa isa pang edisyon ng ating pong programa. Medyo bukas siguro konting adjustment uli bukas. Pagkat tayo medyo maglilibot po dito sa Bicolandia hanggang Biyernes. Bueno, sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang ating pong coverage team ng Peña Francia Festivity ay kami po ay temporary pansamantala magpapaalam. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag pong kalilimutan yung pong ating programa, Sama Ka na Kabayan, sandigan ng mamamayan para po sa kaunlaran. Dito sa Margo TV, Philippines, huwag po ninyong kalilimutan, i-like, i-share at i-subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel. Bueno, Jigs Magpantay po, maraming salamat sa inyo pong pakikinig. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka na Kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli, dito sa Margo TV Philippines.